Ay na lang sa administrasyon, Sir Bong. Ito, panahon natin sa ating President Marcos. Sana po gumising kayo sa mga nangyari. Ang pagkakala nyo, hinuli nyo, kinidnap nyo si mahal na Pangulo Duterte, si Tatay Digong. Nagkamali kayo, mas lalo ngayon umalab ang galit ng mga tao. Dinagdagan niyo yung kasalanan niyo sa korap, dinagdagan niyo ang kasalanan niyo sa pagiging abusado, idinagdag pa niyo, siniraan niyo ang batas, ninakaw pa niyo ang pinaka-minamahal ng bansang Pilipinas. Ito ngayon yung ganti sa inyo ng Panginoon. Hindi natutulog ang Diyos, sinasabi nga ng mga ibang tao na walang bangag na hindi nakulong. Yan ang totoo yan. Mas lalo umangat yung alab ng mga tao, mas umangat yung pagkakaisa. Dahil malinaw na itong ilang araw, ito sa 10 araw, nakikita ho natin yung nangyari sa hearing sa Senate, nakita natin yung mga sinasabi ng mga abogado na marunong sa batas, nakita ho natin yung mga sinasabi ng iba't ibang sektor sa Pilipinas, lalo na po yung mga marunong sa batas, na nayurakan po talagang matimal na Pangulo. Masakit sabihin na talaga ang ginawa sa kanya hinulda, kinidnap. Kasi malinaw yung batas na wala jurisdiction dito ang ICC. Walang demanda sa Pilipinas ang matimal na Pangulo. Napakalinaw. Dapat magkaroon ng litigate o prosecute dito sa Republika ng Pilipinas. Pagdating dito ay parang nakikipagsabutan itong administration ito si Marcos para nakawin itong matanda na alisan ng karapatan. Malinaw po, binabanggit ng mga abogado, yung mga marunong sa batas, itong Republic Act 59, alam po natin kung ano definition yun, halos lahat nakita natin. Big sabihin, pag hinuli mo ang isang tao na talaga kung Interpol yan, yung rate tag na sinasabi, ay dapat dumaan din sa yung process ng sa tamang korte na sa UD o sa Supreme Court o sa RTC. So talagang walang pagkakataon, nakaredy na yung plano o kunin dito, kikidnap, dadalhin sa aeroplano, alisan ng karapatan, dadalhin sa ICC, hindi naman dapat mangyari yun. Kaya kung tayo umalam sa ganit, alam mo, naging daan lang, sa totoo naging daan lang ng ating mahal na Pangulo, swerte siya nga ang ginawa ng kalukuhan ng gobyerno nitong bangag. Then paano yung mga mahihirap na mga Muslim, mga mahihirap na mga kapatid nating Kristiyan, mga Pilipino, na pag gusto nilang kasuhan, ibig sabihin kaya nilang gawin itong napakahirap na hindi natin matanggap. Kaya na binabanggit ko muli na sa mga Muslim ay may jihad sa ngayon. Why? Kasi kung kukunin natin yung mga nangyari, yung mga ninuno natin mga Muslim, nakipagpatayan, lumaban sa Amerikano, lumaban sa Hapon, sa mga Espanyol na hindi kami natalo dahil nagpakamatay tayo lahat dahil dun sa kalayaan ng bansa. Ngayon, nung lumaya na tayo na isa tayo pinakamagandang bansa, pagkatapos ngayon, sisirain na lang itong administration ni BBM. Anong karapatan nila? Anong karapatan ng PNP? Alisan ang karapatan ng mga tao. Nakikita ho natin yung mga nangyari sa hearing. Na yung pag-proceeding sa hearing ay paulit-ulit sila nagtuturuan. Yung pag-proceeding sa hearing sa Senate, paulit-ulit sila nagtuturuan. Dahil alam po nila, mali ang kanilang ginagawa. So napaka-lakas po na lahat ng panindigan ng Pilipino na may babalik po ang ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang. So hindi ho tayo, kami nga ho mga kapatid ninyo, lalo na ho yung lahat ng Muslim na nandito sa Davao, di ba na malalapit? Sama-sama po kami. Libo na ho ang taon nandito at hindi tayo papayag na hindi may balik. Number 4, kung makikita natin, ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng mundo na nagkaroon ng sobra-sobrang pagmamarkidigong sa Amerika, sa Netherlands, sa Canada, sa mga Muslims, sa buong mundo, sa iba't iba. Hindi lang tayo Pilipino. Ibig sabihin, ito yung batas na nakita na hindi rin dapat suporta ng ICC na iba't ibang mundo, country sa mundo. So napakalaking insult ito sa Pilipinas. Kasi yung sovereignty ba, naintindihan natin yung soberenya. Saan ka nakakita, walang karapatan dito ng ICC, binigay ng Presidenting Bangag, binigay ng PNP, ito mahal na Pangulo sa kanila. Pero bang ganon? So talaga kung isipin natin, talagang ano tayo, parang ang administration na kasalukuyan talaga ngayon walang batas na inapakan. Hindi tayo Democrats policies dito sa Pilipinas. Umaalap po tayo sa galit. Kaya nga, ulit ko, baka yung mga ibang Muslim ay bumalik sa bundok
parang ang nakikita nila, wala nang mangyari na katotohanan sa kasalukuyang administration ng Tungkol po. Kayo, isang panawagan sa ating kababayan, yung gusto nyo parating sa inyo mensahe. Para sa tulong, sa ating mga kabayan, lalo lang sa ating mga kapatid ng mga Muslim, magising po tayo. Inulit ko, parang daan lang nang nangyari sa ating mahal na Pangulo. Yung ginawa sa kanya. Ngayon, nagising tayo na ang batas pala ay kaya palang sirain ang isang namunong presidente. Dumating dito ang ICC, dumating dito iba't ibang ano tawag nito, ibang country na walang jurisdiction sa Pilipinas, bigla ka nalang kukunin, isasakay ka sa aeroplano, dadaling ka roon, nawala naman siya kaso sa Pilipinas. At malinaw na hindi ho siya dinala sa tamang prosedur nung tinatawag natin batas. So panawagan po tayo, lahat po tayo sama-sama po tayo na manindigan tayo sa nangyaring ito. Pag tayo po ay natutulog-tulog lang na po. Ibig sabihin, sumasama tayo sa maging balaktot ang batas sa Pilipinas. Huwag mo tayo, ano tawag nito, huwag mo talikod po sa karapatan at karangyaan ng Pilipinas na napakatayong bansa pagkatapos nanakawin lang ang mga tao nito, ibibigay sa gustong country na kung kaaway ka ng isang administration. Para sa atin, napakalinaw na ang kanilang ginagawa ay political motivated lang. Dahil ang gusto nila mawala ang Duterte. Para si Vice President ay hindi maging Pangulo sa 2028. Ang maging Pangulo ay si Tambaloslos. Malinaw po yan. Ano pa ang hindi nila nagawa? Ninakaw nga nila ang billion, trillion na mismo ang Supreme Court ang nagsasalita, mismo ang ibang mga kaalam sa batas. Ano pang kailangan? Ninakaw pa nila ating mahal na Pangulo. Ninakaw na nga nila pera, ninakaw pa nila ang karapatan ng batas, ninakaw pa nila ating mahal na Pangulo. Sino hindi magagalit? Parang lahat tayo, wala na tayong katwiran at wala na tayong matatakbo ng gobyerno sa kasalukuyan dito sa ginawa ni BBM. Yun ang pinakamasakit. Yun po, isay po natin sa ating mahal na Pangulo. Huwag po kayo huwag po kayo mag-aalala dahil hindi po natutulog ang sambayan ng Pilipino, buong mundo. Nandito po kami, mahal na Pangulo, Vice President, sa inyong pamilya Duterte, nandito po kami, nakahanda po ang aming buhay na ibuwis namin. Alang-alang po sa ating mahal na Pangulo na napakaraming ginawa sa bansang ito. Alam niyo, hindi tayo nagkakaganito kung wala siya nagawang mabuti sa ating bansa, di ba? Bakit tayo nagkakaganito? Halos lahat ng tao araw-araw, gabi-gabi umiyak, pupunta sama-sama. Makikita mo mga matatanda, may mga dalang pagkain. Kaya sinasabi nila, bayaran, walang bayaran dito. Lahat tayo sariling pera. Buhay nga natin, dala natin para ilaban. Pagkatapos sasabihin, binabayaran ng tao. Hindi. Malinaw na nayurakan ang pamilya Duterte, nayurakan ang batas sa Pilipinas, malinaw na baluktot ang administrasyon ni President Marcos. Malinaw na malinaw po yan. Kaya tayo galit na galit mga Pilipino sa nangyari ito. So, pag hindi tayo sama-sama lumaban, parang walang kwenta po ang Republika ng Pilipinas ang batas na ito. Kaisa lang talaga, brother. Kaisa lang talaga. Kaisa lang tayo. Kaya nga sabi nila, ipakukulong nila. Saan nila ilalagay? Sa dami na ito, milyon na lumalabas na tao. At wala siguro tayo paglagyan pa. So yung mga sinasabi nila, pinag-aandaan nila ang mga tao, wag naman. Kasi hindi naman tayo gumagamit ng dahas. Makikita niyo yung mga tao, dasal, panalangin, nananawagan, wala naman tayong ginagawang dahas na sinasabi nila na pwedeng huliin ng mga tao. Siyempre, ang batas sa Pilipinas, mayroon tayong freedom. Yung expression ng tao, yun dapat na nandun sa batas. Kaya itong ginagawa natin, hindi na po pwede. Pati bibig ng tao, isasara nila, hindi na po pwede yun. So lahat ng tao, upit tayo magsalita. Dahil lahat po tayo nasaktan sa nangyari sa ating mahal na Pangulo. Lahat po tayo nasaktan na nasira po ang soberenya ng Pilipinas. Napakalinaw po yan. Sir Bong, yung preparation pala natin na yung actually, iba't ibang mga sectors, mayroong mga paganda dahil dun sa dasal, paganda pupunta sa lansangan, paganda dun sa mga prayer, paganda po dun sa tinatawag natin na pagkakaisa para makita ho ng Diyos
makita ng Panginoon, makita ng Allah, makita ng sambayan ng Pilipino, buong mundo, makita ng ICC, na pati ang ICC ay mawawala ng tiwala ang lahat ng membro sa kanila dahil sa ginawa nila. Ibig sabihin, ito nga malina na binabanggit ng mga membro ng ICC. Parang wala na silang tiwala sa sarili nila sa mga nangyari. Na nadidikta pala sila ng isang republika dahil sa politika. Dahil kung tutuusin, marami nagsasabi ngayon, ang ginawa ng ICC, baka ang ICC ngayon i-dissolve ang kanilang power dahil sa ginawa nilang pakikipagsabutan dito sa Republika ng Pilipinas. Dahil lang sa politika, yun lang naman ang totoo niyan. Ansay na lang sa administrasyon, Sir Bong. Ito, panahugan natin sa ating President Marcos. Sana po gumising kayo sa mga nangyari. Ang pagkakala nyo, hinuli nyo, kinidnap nyo, si mahal na Pangulo Duterte, si Tatay Digong, nagkamali kayo. Mas lalo ngayon umalab ang galit ng mga tao. Dinagdagan nyo yung kasalanan nyo sa korap, dinagdagan nyo ang kasalanan nyo sa pagiging abusado, idinagdag pa nyo, sinira nyo ang batas, ninakupan nyo ang pinaka-minamahal ng bansang Pilipinas. Ito ngayon yung ganti sa inyo ng Panginoon. Hindi natutulog ang Diyos, sinasabi nga ng mga ibang tao na walang bangag na hindi nakulong. Yan ang totoo yan. Isa lang, Sir Bong. Ito po sa mahal na Pangulo, umasa po kayo. Nandito po ang sambayan ng Pilipino. Kita-kita ninyo, hindi po kami natutulog. Kumbaga, ang mga tao ngayon, yung sakripisyo ginagawa, dahil alam po namin lahat yung nagawa po ni Tatay Digong, nagawa nyo, at alam po namin kung ano ang patuloy na ginagawa nyo para sa bansang Pilipinas. Alam po natin yan, ang politika, alam po yan. Mahal namin Vice President, umasa po kayo na nandiyan kami lahat ng Pilipino. Hindi ho kami titigil hanggat hindi po natin makuha yung karapatan po ng pamilya Duterte sa ginawa nila sa ating pinakamamahal na Tatay Digong. Duterte! Duterte!